Hello guys, kumusta ulit kayo? Good afternoon na. Yeah, good afternoon. It's already 1:50 p.m. February 27, no? Tatapos na naman ng buwan. March na, no? Ang bilis talaga ng panahon, ano? Um, but today I just wanted to share something again. Um, Again, this is an experience for me, um, na parang recent burnout na na-feel ko. Because yun nga, as you all know, or kung napanood niyo yung last video ko, um, I am working on this project. Marami talagang mga work na kailangan gawin dito, and we had this recent released that as we expect, no, pag may mga release, syempre marami talaga bubuhos yung mga parang tawag dito, mga support, no, I mean mga issues na i-report, and then support namin syempre, di ba? And there is a this this person na there is this person na alam mo yun, yung parang lagi na lang siyang, as in, binabatohan niya ako ng napakadaming issue, as in kapag wala na, meron siyang ipa-follow up ulit na, I mean, paulit-ulit na siya. Kahit na nasabi na namin na we're already working on it, pero ganun pa din, no? So, alam mo yun, to be honest, talagang na-burn out ako kanina. And siguro dahil na-frustrate ako kasi sa dami din ng ginagawa. Plus, hindi ko maayos yung issue na yun. Kasi, syempre parang stressed out ako eh. Alam mo yun, hindi ako nakakapag-isip ng tama. Kaya, ayun, yun yung nangyari, no? And, pero, kahit, alam mo yun, kahit may ganun tayong ka-workmate, I think, the lesson that I've learned about it is that, wag kang, I mean, you versus you pa rin talaga. Alam mo yun. If ever na may mga ganyang problem, I think yung reaction mo dapat, hindi laging parang reactive ka or may violent reaction ka lagi, So, dapat cool ka lang. Labanan mo yung emotions. So, think logically, no? Para mas magkaroon ng mas magandang solution yung problem. And ano pa ba? Yun yung nangyari kasi. So, nag-take a break ako. Nag-lunch lang ako saglit muna. Nag-break. Binalik ko yung isip ko. Nag-relax muna ako. Nakinig muna ako ng music. And then yun. After that, boom. Yung ilang hours ko na ginawa na hindi ko talaga ma-figure out kung bakit may problem na ganun, na-figure out ko in maybe less than 10 minutes or 5 minutes lang siguro, I think. So nakita ko na kagad, parang biglang nag-pop up yung idea na yun, na i-check ko yung problem, i-check ko yung area na yun ng code. So ayun, naayos ko siya. So yun yung, I think yun yung realization ko today. So, mas magandang maging cool lang sa lahat ng scenarios or events na mangyayari sa atin na magbibigay ng stress sa atin at magko-cause ng burnout, And also, I think yung nag-cause ng burnout ko is kasi alam mo yun, until now I am thinking about yung parang I'm stuck on this job, no? Dahil for now
wala akong options, no? Wala akong choice. For now, again, sinasabi ko kasi may plans naman tayo talaga, and I'm hoping na magawa ko na yun and ma-achieve na natin yung goals na yun, ano? So yun, and kailangan kong i-endure yung ganitong scenario. I mean, yung mga ganitong pangyayari, yung mga nakaka-burnout sa akin. Pero guys, I think isa pang take out natin dito is you should also consider yourself. Parang ang laging mauuna is yung sarili mo. Ang tingin mo, nabe-burnout ka na, take a break. Hayaan mo silang maghintay. Alam mo yun, hindi naman sa iiwan mo sila, hindi naman sa bibitawan mo na. Pero I think hindi mo rin sila matutulungan kung ikaw ay, alam mo yun, hindi ka rin okay, di ba? Kailangan tulungan mo muna yung sarili mo bago yung ibang tao. No, kagaya nung nangyari sa akin kanina. Dahil hindi ako nag-take a break, hindi ko tinulungan yung sarili ko na, di ba may signs na nga na parang nai-stress out na ako, nabe-burn out. Ayun, tuloy pa rin ako. And hindi ko pa rin ma-figure out yung problem. So, yun yung, I think, yung isa pang realization today. And also, guys, dahil sinabi ko nga na unahin mo yung sarili mo, ibig sabihin na rin nun is, siguro, i-relate ko to dun sa parang narinig kong theory about yung mga, ano ba yung tawag dun? Hindi ko alam yung specific na tawag dun sa theory na yun, pero yung parang about siya sa frog na nilalagay mo sa isang water na unti-unti mo siyang binaburn. Pinapainit yung water. Kasi ang frog daw kasi, magaling daw yung mag-adapt. Nag-a-adapt siya sa environment niya. Kung halimbawa ngayon malamig, tapos biglang uminit, parang ina-adjust na yung sarili niya para mag-adapt dun sa environment na yon, dun sa init, no? So hanggang sa dahil sa kagalingan ng frog na mag-adapt dun sa ganong scenarios, kahit ikamatay na niya, yun yung nangyayari. So eventually, kung hindi mabilis yung pag-change ng temperature ng water, kung ano lang siya, gradual lang, dahan-dahan yung pag-init niya, aabutin siya ng parang yung time na parang mamatay na siya sa init. No, hindi pa rin siya aalis. Parang nag-a-adapt pa rin siya dun sa environment na yun. So, which is parang kagaya din yung nangyayari. Mostly sa mga kagaya nating mga empleyado, no? Sa company, no? The more we endure, no? Parang as time goes by, parang nag-a-adapt tayo. Kahit, alam mo yun, nahihirapan na tayo talaga. Parang, no? Kasi parang mina-mindset natin, and also tinuturo ng mga mga superiors natin, mga leaders, na maging mas productive, alam mo yun, magtiis sa mga mahirap na bagay, no? I'm not saying na maging tamad-tamad ka, magpetics ka sa trabaho, pero most of the time, meron talagang mga trabahador, mga empleyado na talagang madami talagang ginagawa, and also marami siyang na-accomplish, pero hindi siya nabibigyan ng tamang, alam mo yun, hindi naman reward, pero alam mo yun, yung tamang compensation siguro, and also yung parang tamang alaga, no, care sa kanya, sa empleyado, para mas mag-work siya ng mas matagal, no? Kasi nga parang hindi naman sa pag-ano, ayoko namang anuhin yung mga companies, pero syempre ang priority ng company is yung magbe-benefit sa kanila, hindi yung sa empleyado. I think walang ganun laging lamang yung maging priority is yung company. Kaya minsan ganun na nga nangyayari, minsan kahit nadami yung trabaho, hindi naman nalaki yung sweldo, no? May mga ganung pangyayari, no? So again, hindi ko naman sinasabi sa inyo huwag kayong magtrabaho,
na mag-petics kayo. Hindi ganon. Gawin nyo pa rin yung best. Kasi, yun naman yung gusto kong ituro din dito sa channel na to, na parang sa mga videos ko, sorry, ayoko sabihin na channel eh. Pero yun nga, sa videos ko, sa mga vlogs ko, na maging masipag tayo. Gawin natin ang best. Pero syempre, alagahan din natin ang ating sarili, no? So, yun lang guys, yun lang yung sa tingin ko nangyayari sa akin ngayon. And baka ganun din sa inyo, baka nagre-resonate din sa inyo yung aking experience. So, yun lang. So, sana medyo nalinawan kayo, and yun nga, nakatulong din sa inyo kahit papaano yung aking mga realization today. So, yun lang guys. Bye-bye.